Dito, mukha at katawan ng puhunan. Sabi ni Madam Red, isang babaeng may edad na ngunit nanatili ang kakaibang dating. Nakaupo siya sa harap nila habang marahang hinahipak ang sigarilyo. Kumalat sa silid ang manipis na usok habang isa-isa niyang tinitingnan ang mga babaeng nakahilera sa harap niya. Lalo na kayo mga baguhan nakakapasok pa lang at kakalagay lang sa red book. Bahagya siyang ngumiti ngunit walang init iyon. Pwede na kayong lumabas ng mga silid na ito. Mailang babaeng agad na tumayo. Halata sa mga mukha nila ang kaba at pag-aalinlangan. Isa-isa silang lumabas ng silid, tila hindi pa handang pasukin ang mundong ito. Ngunit si Hayes ay nanatiling nakaupo. Hindi siya gumalaw. Habang nakaupo siya sa hilera ng mga babaeng halos kaedad niya, tahimik niyang pinagmamasdan ng sahig. Alam niyang karamihan sa kanila ay napadpad dito dahil sa kanya-kanyang problema. May mga taong napilitang makipagsapalaran dahil wala nang ibang mapuntahan. Ganoon din siya. Kailangan niyang magkaroon ng pera. Malaking pera. Ang kapatid niyang lalaki ay nakakulong matapos mahuling nagnakaw. Mabigat ang kaso at hindi basta-basta mapapawalang bisa. Bukod pa roon, may impluwensya ang kabilang panig kaya lalo pang lumala ang sitwasyon. Kung gusto niyang mailabas ang kapatid niya, kailangan niya ng dalawang bagay. Pera at isang magaling na abogado. Ikaw, agad na napataas ang ulo ni Hayes nang marinig ang boses ni Madam Red. Hindi niya namalayang nakatayo na pala ang matanda sa harap niya. Sinukat siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Kaya mo bang magbenta ng laman kapalit ng malaking halaga? Sandaling natahimik ang silid. Naroon pa rin ang ilang babae, ngunit lahat ng sila ay tila napatingin kay Hayes. Hindi agad siya sumagot. Sa halip, napahigpit ang hawak niya sa gilid ng upuan. Sa isip niya, paulit-ulit na lumitaw ang mukha ng kapatid niya sa likod ng rehas. Unti-unting nag-angat ng tingin si Hayes kay Madam Red. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Magkano? Tanong niya. Bahagyang tumaas ang kilay ng matanda. Tila hindi inaasahan ng sagot. Ngumiti ito ng bahagya at muling humithit ng sigarilyo. Depende kung sinong kukuha sa'yo. Pero kung papalarin ka, isang gabi lang, pwede ka nang kumita ng higit sa iniipon ng iba sa loob ng isang taon. Tahimik na napalunok ang dalaga. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o dapat pa siyang matuwa. Kung papayag ka, ilalagay namin ang pangalan mo sa Red Book. Doon ka pipiliin ng mga kliyente. Saglit na natigilan si Hayes sa pag-iisip. Hindi niya kailanman ginusto ang buhay na ito. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Okay lang sa akin. Napatigil si Madam Red. Sigurado ka? Diretsong tumingin si Hayes sa matanda. Hanggat mababayaran ko ang abogado at mailalabas ko ang kapatid ko, gagawin ko. Muling ngumiti si Madam Red, isang ngiting tila matagal na niyang hinihintay. Magaling! Mukhang magiging interesante ka sa Red Book. Hindi alam ni Hayes kung tama ba ang ginawa niyang desisyon. Pero sa sandaling iyon, iisa lang ang malinaw sa kanya na kailangan niyang lumaban. Kahit pakapalit ito ang sarili niyang dangal. Nang mawala ang tensyon at tuluyang umalis ang matanda, muling napuno ng ingay ang silid. Nakasuot si Hayes ng maikling dress na may hiwa sa hita. Nakapasok siya sa club sa tulong ni Wendy, ang dati niyang kaibigan na nagtatrabaho roon, na ngayon ay asawa na ng isang matandang mayaman. Samantala, "Come on, Tay. Hindi ka nabubuhay para lang magtrabaho at magbukmok." Umiling si Vincent habang lumalagok ng alak. Sa kanya inilapag sa mesa ang isang pulang libro, ang Red Book. Nakaupo si Tyrone Calderon sa VIP Lounge Lang Club. Mas tahimik ang loob kumpara sa labas. Pero rinig pa rin ang mahihinang bass ng musika at ang ingay ng mga taong nagsasaya sa dance floor. Hindi niya pinansin ang librong inilapag sa harap niya. Sa halip ay uminom lang siya ng alak bago bahagyang tumikhim. "At sino nagsabi na nagmumukmuk ako?" Malamig niyang sagot. Ngumisi si Vincent at bahagyang sumandal sa sofa. "If it isn't true, then pick a woman from that book and prove your point." Hindi agad kumilo si Tyrone. Alam niya kung ano ang laman ng librong iyon. Mga babaeng maaaring i-request ng mga kliyente ng club. Hindi iyon ang pakay niya sa pagpunta roon. Sa totoo lang, napilitan lang siya dahil sa pangungulit ni Vincent. "Di ko kailangan ng babae para patunayan ang kahit na ano." Sabi niya habang nakasandal sa sofa. Tila walang interes sa usapan, pero hindi sumuko si Vincent. "Tingnan mo lang,
Walang mawawala. Saglit na natahimik si Tyrone bago siya napabuntong hininga. Sa wakas ay inabot niya ang red book at bahagyang itinaas ang kilay. Masaya ka na. Hindi na hinintay ang sagot ng pinsan niya bago niya binuksan ang unang pahina. Isa-isang dumaan sa paningin ni Tyrone ang mga larawan ng mga babae. May kasamang pangalan, edad at maikling impormasyon sa bawat pahina. Wala siyang interes sa kahit isa. Hanggang sa may isang pahinang nagpatigil sa kamay niya. Biglang bumagal ang paghinga niya sa pagkakataong iyon. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa larawan ng pahina. Isang babaeng may mahabang buhok at pamilyar na mga mata ang nakatingin pabalik sa kanya mula sa litrato. Sa ibaba ng larawan, nakasulat ang pangalan, Hayes Larete. Biglang tumahimik si Tyrone. Napansin naman iyon ni Vincent. Oh, may nagustuhan ka ba? Nakangising sabi nito habang sumisilip sa pahina. Hindi agad sumagot si Tyrone, pero mahigpit ang pagkakahawak niya sa libro. 5 taon. 5 taon niyang hinanap ang babaeng iyon. Ang babaeng bigla na lang nawala matapos ang gabing akala niya ay simula ng lahat. At ngayon, nasa red book ito. Isang babaeng maaaring bayaran. Mabagal na isinara ni Tyrone ang libro bago siya tumingin kay Vincent. Vincent. Napakunot ang noo ng pinsan niya. Yeah. Diretso siyang tinitigan ni Tyrone. Siyang kukunin ko. Sigurado ka? Mukhang buguhan pa lang yan eh. Hindi na sumagot si Tyrone. Pero malamig at desidido ang tingin niya. Book her tonight. You sure? Tanong ni Vincent habang nagtataas ng isang kilay. Muli niyang sinilip ang pahinang nakita ni Tyrone kanina at napakunot ang noo habang tinitingnan ang larawan ng babae. She looks familiar. Hindi na ayon sinagot ni Tyrone. Sa halip ay kinuha niya ang red book mula sa mesa at marahas na isinara iyon. Dahil doon ay napatingin si Vincent sa kanya na bahagyang nagulat sa bigla nitong kilos. Sheila, okay? Natatawang sabi ni Vincent habang itinataas ang 2 kamay na parang sumusuko. Tatawag na ako kay Madam Red. Umiling pa ito habang inaabot ang telepono sa mesa at mabilis na nagdial. Samantala, tahimik lang na nakaupo si Tyrone. Hawak ang baso ng alak, ngunit hindi na ito iniinom. Hindi maalis sa isip niya ang mukha sa litrato. Hindi siya nagkakamali. Si Hayes talaga iyon. 5 taon. 5 taon siyang nawala na parang bula matapos ang gabing akala niya ay simula ng lahat para sa kanila. Ni isang paliwanag ay wala siya nakuha. Basta na lang itong naglaho sa buhay niya. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng panahong iyon, bigla itong lilitaw sa ganitong paraan. Sa red book, isang babaeng maaaring bayaran ng kahit sinong may sapat na pera. Mahigpit na napahawak si Tyrone sa baso niya. Sa kabilang linya naman, mabilis na nakipag-usap si Vincent kay Madam Red. Yes, vapor request. Sabi nito habang nakasandal sa sofa. Room 3, tonight. Saglit si Tyrone natahimik habang nakikinig sa usapan ng kanyang pinsan. Yeah, the new girl. Dagdag pa ni Vincent bago napangiti ng bahagya. Hayes Larete. Ilang sandali pa ay ibinaba nito ang telepono at tumingin kay Tyrone. All set. Sasabihin na raw nila yung babae. Iatid siya rito sa VIP room. Hindi sumagot si Tyrone. Tahimik lang siyang nakaupo habang nakatingin sa baso ng alak sa kamay niya. Ngunit sa isip niya, malinaw na malinaw ang isang bagay. Hindi aksidente ang gabing ito. At hindi rin ito basta simpleng transaksyon. Pagkalipas ng ilang minuto, sa kabilang bahagi ng club, abala si Hayes sa pag-aayos ng sarili sa maliit na dressing area nang biglang pumasok ang isa sa mga staff ng club. Miss Hayes? Tawag nito. Napatingin si Miss Hayes sa boses ng isang babaeng staff. May kliyente ka na. VIP request. Bahagyang natigilan siya. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis. Room 3. Iatid ka namin. Napahigpit ang hawak ni Hayes sa maliit niyang bag habang tumatayo. Ramdam niya ang bahagyang pagbilis ng tibok ng puso niya pero pinilit niyang panatilihin kalmado ang sarili. Ito na. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Lumabas siya ng dressing area at sinundan ng staff na naglalakad sa unahan niya. Habang papalapit sila sa VIP hallway, mas nagiging tahimik ang paligid. Mas pribado, mas eksklusibo. Huminto sila sa harap ng isang pintuan. Room 3. Bahagyang kumatok ang staff bago lumingon kay Hayes. You can go in. Saglit na huminga ng malalim si Hayes bago dahan-dahang pinihit ang doorknob. Pagbukas ng pinto
ay pumasok siya sa loob at doon tumambad sa kanya ang lalaking matagal na niyang pilit kinalimutan. Ngunit ngayon ay nasa harapan na niya. Nakasandal si Tyrone sa sofa, paranteng nakaupo habang tahimik siyang pinagmamasdan na pumasok. Hawak nito ang isang baso ng alak at sa paraan ng pagtitig nito ay parang matagal na siyang hinihintay. Hindi agad nakagalaw si Hayes. Para bang nanigas ang katawan niya sa kinatatayuan. 5 taon. 5 taon niyang iniiwasan ang pagkakataong magkita sila ulit. At ngayon, sa lahat ng lugar na maaaring mangyari iyon, dito pa sa lugar na ito. I never thought our paths would cross again in such a horrible place. Mababa at malamig ang boses ni Tyrone habang nakatingin sa dalaga. Hindi niya itinago ang pang-inspeksyon sa itsura ni Hayes mula ulo hanggang paa. Napayoko sandali ang dalaga bago muling nag-angat ng tingin. Neither did I. Mahinahon niyang sagot kahit ramdam niyang kumakabog ang dibdib niya. Come closer. Sabi nito. Hindi gumalaw si Hayes. Nanatili lang siyang nakatayo malapit sa pinto. Napansin iyon ni Tyrone at bahagyang kumunot ang noon nito. What? Hindi ba ganitong ginagawa mo ngayon? Parang may kumuriot sa dibdib ni Hayes sa paraan ng pagkakasabi nito. Ngunit, pinilit niyang kontrolin ang sarili. Dahan-dahan siyang naglakad na palapit hanggang sa huminto siya. Ilang hakbang wala sa sofa. Sit beside me. Utos ni Tyrone. Sandaling nag-alangan ang dalaga, pero wala siyang nagawa kundi sundin iyon. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ng binata. Pinipilit pa natalihin ang kaunting distansya sa pagitan nila. Ngunit hindi pa man siya nakakabawi, bigla siyang hinapin ni Tyrone sa baywang. Napalapit siya rito nang halos magdikit ang kanilang mga katawan. Anong... What? Malamig na sagot ni Tyrone na parabang wala itong ginawang kakaiba. Napatigil si Hayes. Ramdam niya ang higpit ng kamay nito sa bewang niya at ang init ng katawan nito sa sobrang lapit nila. Sinubukan niyang bahagyang umatras. Ngunit lalo lamang lumapit at humigpit ang hawak ni Tyrone. Alice, Ulit ni Tyrone habang bahagyang natawa. you're not going anywhere. Tumaas ang tingin ni Hayes sa binata. You came here because you needed money. Dagdag ni Tyrone sa malamig na boses. At ang perang kailangan mo, nasa akin, right? Hindi ko kailangan ng pera mo. Agad na sagot niya. Pinilit niyang patatagin ang boses kahit alam niyang hindi iyon ganap na totoo. Bahagyang nagtaas ng isang kilay si Tyrone. Who said it's free? You like getting paid with your body, tama? Naniga si Hayes sa sinabi nito. Parang may kumurot sa dibdib niya. Ngunit, pilit niyang huwag magpakita ng kahit anong emosyon. Tahimik lamang siya nakatingin kay Tyrone at ang binata naman ay tumayo at lumapit sa maliit na mesa sa gilid ng sofa. Kinuha nito ang mamahaling bote ng cognac at dahan-dahang binuksan. Maingat nitong pinuno ang isang baso hanggang halos umabot iyon sa gilid. Pagkatapos ay dumukot sa bulsa ng slacks at inilabas ang makapal na perang nakatupi. Inilapag iyon sa mesa sa harap niya mismo. You see that liquor? Sabi ni Tyrone habang bahagyang itinuturo ang baso. Drink it all, and the money is yours. Napatingin si Hayes sa baso. Halos puno iyon ng matapang na alak. Pagkatapos ay napunta ang tingin niya sa perang nakalapag sa mesa. Sapat na ang kapal noon para makausap ang isang abogado na kahit panimula lang. Ramdam niya ang tingin ni Tyrone sa kanya. Tila hinihintay kung ano ang gagawin niya. Akala ko ba di mo kailangan ng pera ko? Dagdag ni Tyrone at muling naupo sa sofa at isinandal ang likod at nakapamulsa sa isang kamay. Tahimik si Hayes. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inabot ang baso. Hindi niya tiningnan si Tyrone. Sa halip ay nakatuon lamang ang mga mata niya sa alak na hawak. Gusto mo to, di ba? Sabi ni Tyrone, mababa ang boses. You wanted money. Hindi siya sinagot ng dalaga. Sa isang iglap, itinapat niya ang baso sa labi niya at nagsimulang uminom. Mapait, mainit. Parang apoy na dumadaloy sa lalamunan niya. Napangiwi siya, ngunit hindi siya tumigil. Ramdam niya ang hapdi sa dibdib niya habang unti-unting nauubos ang laman ng baso. Tahimik lang na pinagmamasdan ni Tyrone ang ginagawa niya. Walang emosyon sa mukha nito. Ngunit mahigpit. Patuloy ang ginting ng panga. Nang tuluyang maubos ni Hayes ang alak, ibinaba niya ang baso sa mesa ng bahagyang malakas. Halos mapapikit siya dahil sa init na kumalat sa katawan niya.
Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumingin kay Tyrone. Tapos na, sabi niya. Pwede ko na bang kunin yan? Saglit na natahimik si Tyrone habang nakatingin sa dalaga. Hindi niya inaasahan na gagawin talaga iyon ni Hayes. 5 taon na ang nakalipas. Kilala niya ang babaeng ito at hindi ito ang klase ng babaeng papayag na tratuhin ng ganito. Ngunit ngayon, ginawa niya iyon ng walang reklamo. Bahagyang ngumisi si Tyrone. Yeah. Seeing you like this almost makes me want to die from joy. Sa halip na ibigay ang pera, binigila niya itong isinaboy sa hangin. Kumalat ang mga perang papel sa pagitan nila at isang-isang bumagsak sa sahig. Nanatiling nakaupo si Hayes habang pinapanood ang mga perang dahan-dahang lumulutang pababa. Nang tuluyan na itong bumagsak, tumayo siya at nagsimulang pulutin ang mga iyon. Tahimik lang siya habang isa-isang kinukuha ang mga perang nakakalat sa sahig. Hindi siya nagmadali at hindi rin siya nagsalita. Habang ginagawa niya iyon, muli itong nagsalita. Kung itong gusto mong makita, then enjoy the show. Because this is exactly what you paid for, right? Tinapos ni Hayes ang pagpulot sa huling perang nasa sahig at dahan-dahang tumayo ng tuwig. Hawak na niya ngayon ang makapal na bungkos ng pera. Huminga siya ng malalim bago muling tumingin kay Tyrone. Is this enough to satisfy your anger? Bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Tyrone. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis babawi si Hayes. Anger? 5 years ago, sabi ni Hayes habang diretso ang tingin sa mga mata ni Tyrone. Iniwan kita ng walang paliwanag. Alam kong galit ka. Tahimik lang si Tyrone. Pinagbasdan niya ang babae sa harap niya na parang ibang tao na ito kumpara sa Hayes na naaalala niya. Pero kung ganito mo gustong bumawi, dagdag ni Hayes habang bahagyang itinataas ang perang hawak niya. Then fine. Bahagyang kumunot ang noon ni Tyrone habang pinagkamasdan ang dalaga. Because right now, this is just business. Nanatiling tahimik si Tyrone sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay bigla siyang natawa. Hindi malakas pero malinaw ang pait sa tunog. Business? Dahan-dahan siyang lumapit kay Hayes hanggang sa halos makalapit na naman sila. You think this is business? Huminto siya sa harap nito, nakatingin diretso sa mga mata niya. Then tell me, Hayes, if this is just business. Bahagyang yumuko ang tingin niya sa mga kamay ni Hayes. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa mga mata nito. Why are your hands shaking? Napahigpit ang hawak ng dalaga sa perang hawak niya. Hindi niya napansin na nanginginig na pala ang mga kamay niya hanggang sasabihin iyon ng binata. Tapos ka na ba? Tanong niya matapos ang ilang segundo. Tapos ka na bang ipamukha sa akin na mababang uri ako ng babae? Dahil kung tapos ka na, maaari na ba akong umalis? Hindi agad sumagot si Tyrone. Nakatingin lang siya sa kanya, parang sinusukat ang bawat salita na lumalabas sa bibig niya. Umalis? Oo. Nakuha mo ng gusto mo. Napahiya mo na ako. Nakita mo na kung gaano ako kababa ngayon. Ano pa bang kulang? Mas sumigpit ang hawak ni Hayes sa pera habang pilit niyang pinipigilan ang emosyon sa boses niya. Kailangan ko lang naman to. Dagdag niya habang bahagyang itinaas ang perang hawak. Kaya kung tapos ka na sa laro mo, aalis na ako. Lumapit pa ng kaunti si Tyrone. Sa halos isang hakbang na lang ang pagitan nila. Laro? Mababa niyang ulit. Oo. Hindi ba yun ang ginagawa mo? Pinaglalaroan mo ko dahil may galit ka pa. Ilang segundo ring tahimik si Tyrone bago siya napabuntong hininga. Kung galit lang ang nararamdaman ko, mas madali sana. Anong ibig mo sabihin? Ngunit hindi agad sumagot si Tyrone. Nakatingin lang siya sa kanya. Parang may iniisip na hindi niya masabi. Pagkatapos ay bigla niyang hinablot ang perang hawak ni Hayes at inilapag iyon muli sa mesa. Kung pera lang ang kailangan mo, maliit pa ang perang to. Napatingin si Hayes sa kanya. Magkano kailangan mo para sa abogado? Tanong ni Tyrone. Natahimik ang dalaga. Sabihin mo lang, babayaran ko. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Hayes. Bakit mo gagawin yon? At bakit mo alam yon? Tiningnan siya ni Tyrone ng diretso at bahagyang umisi at nag-angat ng isang kilay. Because if anyone is going to decide what happens to you, ako yun. Marami akong pera. Isang tawag ko lang, kaya kong halongkatin ang buong ilalim ng pagkatao ng kahit na sinong tao.
Minuto lang o oras kung gugustuhin ko. Bahagyang napakunot ang noon ni Hayes habang nakatingin sa binata. Kaya alam mo na, hindi agad sumagot ang binata. Sa halip ay tumalikod siya sandali at kinuha ang baso ng alak sa mesa bago muling humarap kay Hayes. May kapatid kang nakakulong. Sabi niya na parang nagkukwento lang sa isang bagay na matagal na niyang alam. Theft case. Hindi siya ang totoong may kasalanan, pero siyang nahuli. Nanlaki ang mga mata ni Hayes. Paano mo? Influential ang kabilang pamilya. Putol ni Tyrone. Kaya mabigat ang kaso, kahit maliit lang ang ninakaw. Nanatiling tahimik si Hayes. Halatang naguguluhan siya kung paano nalaman ni Tyrone ang lahat ng iyon. Dahan-dahang ibinaba nito ang baso sa mesa. Kaya kailangan mo ng abogado. Hindi basta abogado. Kailangan mo ng someone who can actually win. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Agad na sagot niya kahit halatang hindi siya sigurado sa sarili niyang sinabi. Bahagyang natawa ito. Talaga? Then why are you here? Hindi siya nakasagot. Hindi mo ko kailangan. Pero nandito ka sa club na to. Nagpapabayad sa mga lalaking hindi mo naman kilala. Tumikim si Hayes at matalas na tinitigan si Tyrone. Wala kang karapatan na husgahan ako. Hindi kita hinuhusgahan. Pinapaalala ko lang sa iyo ang sitwasyon mo. Lumapit siyang muli hanggang halos isang hakbang na lang ang pagitan nila. Kung pera lang ang kailangan mo, madali lang yun para sa akin. Kaya kong bayaran ng abogado. Kaya ko ring ilabas ang kapatid mo kung gugustuhin ko. At ang firm ko, ang pinakamagaling sa lahat. Napatitig si Hayes sa binata na natili siyang hindi umiimik. Pero may kapalit yun. Bahagyang kumunot ang noon ni Hayes. Ano? Hindi agad sumagot si Tyrone. Pinagmasdan muna niya ang mukha ng babae sa harap niya na parang matagal na niyang gustong sabihin ang bagay na ito. Pagkatapos ay nagsalita siya ng mababa ang boses. Manatili ka sa tabi ko. Mas talo pang napakunot ang noon ni Hayes. Anong ibig mo sabihin? Simple lang. Hindi ka na babalik sa lugar na to. Hindi ka na magtatrabaho sa club na to. Saglit siyang tumigil bago muling nagsalita. At mula ngayon, saan ka lang lalapit kapag kailangan mo ng kahit ano? Hindi agad nakasagot si Hayes. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakagulat. Ang alok ni Tyrone o ang paraan ng pagsasabi nito na parang wala siyang choice. Tyrone, think about it. Kasi sa ngayon, dalawang bagay lang ang meron ka. Bahagya siyang tumingin sa perang hawak ni Hayes. At yan, hindi sapat para iligtas ang kapatid mo. You need me. And that's the reality. Doon tila gumuho ang mundo ni Hayes. Isang mapanuyang ngisi ang ibinigay ni Tyrone bago kinuha ang kanyang calling card at sinadyang isuksok iyon sa dibdib niya na para bang ipinapaalala kung gaano kababa ang tingin niya sa mga babaeng tulad niya. Call me when you finally accept the truth. Because sooner or later, ikaw mismong lalapit sa akin. Walang lumabas sa bibig ni Hayes na kahit na ano. Pagkarinig niya na sumarado ang pinto doon niya kinuha ang calling card na nasa hiwa ng dibdib niya. Doon bumungad ang pangalan ni Tyrone na Tyrone Calderon, CEO, Calderon Law Firm. Samantala, ilang minuto matapos umalis si Hayes, dire-diretso naglakad si Tyrone sa opisina sa loob ng club kung saan naroon si Madam Red. Pagbukas niya ng pinto, ay agad siyang tiningnan ng matanda na halatang nagtataka kung bakit siya naroon. Hindi maaaring makuha si Hayes ng ganon, sabi ni Madam Red habang nakasandal sa mesa. May kontrata kami at pinirmahan niya yon. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Tyrone habang tahimik siya nakatingin dito. Who said that? Malamig niyang sagot. Sandali siyang lumapit sa mesa bago muling nagsalita. Then terminate it. Napatayo si Madam Red sa gulat. Ano? Hindi nagbago ang ekspresyon ng binata. Nakapamulsa lang ang isang kamay niya habang nakatingin sa matanda. Do I need to repeat myself? Natahimik si Madam Red habang nakatingin sa kanya. Do it. Or this club gets shut down. Nanlaki ang mata ng matanda. Hindi iyon simpleng pagbabanta. Kilala niya kung sino si Tyrone Calderon at kung gaano kalaki ang impluwensya ng pamilya nito sa syudad at buong Pilipinas. Mr. Calderon, hindi ganun kadali iyon. May proseso ang... How much? Napahinto ang Madam Red. Magkano halaga ng kontrata niya? Sandaling nag-atubili ang matanda bago sumagot. 200,000.
Walang kahit anong pagbabago sa mukha ni Tyrone. Dumukot siya sa bulsa ng jacket niya at kumuha ng checkbook. Mabilis siya nagsulat bago pinunit ang papel at inilapag iyon sa mesa sa harap ni Madam Red. 1 million. Napatingin ang matanda sa tseke. Triple the amount. Para wala nang usapan. Tahimik na tinitigan ni Madam Red ang tseke. Pagkatapos ay muling tumingin kay Tyrone. Hindi mo naman kailangan gawin ito para sa isang babae. Bahagyang ngumisi si Tyrone. Hindi ko ito ginagawa para sa kala mo. At lalong hindi para sa'yo. Napatingin muli si Madam Red sa tseke. Sabihan mo siya. Sabi ni Tyrone habang tumatalikod na papunta sa pinto. Na wala na siyang obligasyon dito. Huminto siya sa may pintuan. From tonight, she is out. Hindi na si Tyrone naghintay ng sagot. Binuksan niya ang pinto at lumabas ng opisina at doon ay tuluyang umalis. Lumipas ang mga araw, ngunit nanatiling mabigat ang buhay ni Hayes. Halos walang nagbago sa kanyang sitwasyon. Patuloy pa rin siyang naghahanap ng paraan upang matulungan ang kapatid niyang si Paul. Isang hapon, muli niya siyang nagpunta sa detention facility kung saan nakakulong si Paul. Pagdating niya roon, napansin niyang may ibang taong kausap ang kapatid niya. May isang babaeng nakasuot ng maayos sa tuxedo suit at may hawak na folder habang tila may ipinapaliwanag kay Paul. Sa ayos pa lamang nito ay halatang isa siyang abogado. Napakunot ang noo ni Hayes dahil hindi niya kilala ang babae. Lumapit siya ng kaunti hanggang sa marinig niya ang kanilang usapan. Wala naman akong choice. Sagot ni Paul, halatang pagod ang boses. Pinipilit nila akong umamin. Hindi ka napagpilitin ulit. Sagot ng babae. From now on, ako nang hawak ng kaso mo. Mas lalo pang naguluhan si Hayes sa narinig. Lumapit siya hanggang sa tuluyan na siyang makita ni Paul. Ate, gulat na sabi nito. Napalingon ang babaeng abogado sa kanya. Doon lang napansin ni Hayes na seryoso ang aura ng babae. Parang sanay na sanay ito sa ganitong klaseng sitwasyon. Ah, ikaw siguro si Hayes. Sabi ng babae habang isinara ang folder. Napakunot ang noo ni Hayes. Oo, pero sino po kayo? Bahagyang ngumiti ang babae. Attorney Elena Cruz, ako ang bagong abogado ng kapatid mo. Abogado? Ulat ni Hayes na hindi makapaniwala. Someone assigned me to our firm. Kaya kami na ang hahawak ng kaso niya from starting today. Mas lalo pang naguluhan si Hayes. Sino? Tanong niya. Sandaling natahimik ang abogado bago sumagot. Hindi siya nagpakilala ng diretsyo. Sabi ni Elena habang inaayos ang mga papel sa folder. Pero, iisa lang ang sinabi niya sa akin. Napahigpit ang hawak ni Hayes sa strap ng bag niya. Ano yun? Make sure Paul Loretta walks out of here. At sa sandaling iyon, isang pangalan lang ang pumasok sa isip niya. Tyrone Calderon. Agad siyang lumabas ng presinto, hindi na hinintay pang makausap si Paul. Ngunit paglabas ni Hayes, isang magarang kotse ang biglang humarang sa kanyang daraanan na kumikislap ang katawan nito na halos makasilaw. Sa loob nito ay si Tyrone at muli nagtagpo ang kanilang mga mata. Anong? Sakay. Puto ni Tyrone ni hindi mo lang nag-abala pang bumaba ng kotse. Hindi ako. Get in, Hayes. Putol muli ni Tyrone. Sandaling nag-alangan ng dalaga. Tumingin siya sa paligid para naghahanap ng dahilan para hindi sumakay. Pero alam niyang kahit anong gawin niya, alam na niya ang sagot sa tanong na gusto niyang itanong. Mabagal siyang lumapit sa kotse at binuksan ang pinto sa passenger seat. Tahimik siyang uupo sa loob bago isinara ang pinto. Ikaw. Sa wakas ay sabi ni Hayes habang humaharap sa bintana. Ikaw ang nagpadala ng abogado. Hindi iyon tanong. Alam na niya ang sagot. Bahagyang umangat ang isang sulok ng labi ni Tyrone. Magaling ka pa rin mag-connect ng dots. Bakit mo ginawa yun? Hindi agad sumagot si Tyrone. Sa halip ay pinaandar niya ang sasakyan at dahan-dahang umalis mula sa harap ng presinto bago siya nagsalita. Because I said I would help. Hindi ako humingi ng tulong mo. Pero kailangan mo. Sagot ni Tyrone ng walang pag-aalinlangan. Napalingon si Hayes sa bintana. Pilit pinipigilan ng emosyon na gusto niyang ipakita. Hindi ibig sabihin na pwede mo nang kontrolin ang buhay ko. Bahagyang tumawa si Tyrone pero hindi iyon masayang tawa. Control? Kung gusto ka tong kontrolin, Hayes,
Hindi ka sana nakalabas ng club na yun nang ganun kadali. Napatingin si Hayes kay Tyrone na naguguluhan. Anong ibig mo sabihin? Saglit siyang tiningnan ni Tyrone bago muling ibinalik ang tingin sa kalsada. Binalik kong kontrata mo. Nanlaki ang mata ni Hayes. Binayaran ko si Red para tapusin yun. Dagdag niya na parang wala lang. Tahimik ang loob ng kotse matapos niyang sabihin iyon. Bakit? Tanong ni Hayes matapos ang ilang minuto. Hindi agad sumagot si Tyrone. Patuloy lamang siya nagmamaneho habang seryoso pa rin ang muka. Pagkatapos, sa wakas ay nagsalita siya. Because I'm not letting you destroy yourself in that place. Napailing si Hayes. Hindi mo na problema yun. Biglang napahinto si Tyrone. At ang kotse sa gilid ng kalsada. Bahagyang umuga ang sasakyan sa biglaang paghinto. Napatingin agad si Hayes sa kanya na nagtataka. Mabagal na humarap si Tyrone. Madilim ang ekspresyon nito habang nakatitig kay Hayes. Everything about you became a problem. The moment you walked back into my life. Diretso nitong sabi. Parang natigilan siya. Hindi siya agad nakapagsalita. Pinagmasdan siya ni Tyrone mula ulo hanggang paa. Saka muling nagsalita. So here's what's going to happen. Bahagyang kumunot ang noo niya. Hindi ako pumayag sa kahit ano. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Tyrone. Hindi ko kailangan ng permiso mo. Bahagya siyang yumuko palapit kay Hayes na sapat para maramdaman nito ang bigat ng presensya niya sa loob ng makitid na espasyo ng kotse. From now on, I handled your brother's case. Nanatiling tahimik si Hayes. Hindi niya alam kung anong isasagot. At ikaw, Dagdong ni Tyrone habang diretsyong nakatitig kay Hayes. mananatili ka sa tabi ko. Hindi ako. Don't answer yet. Putol agad ni Tyrone. Sandali siyang tumigil bago muling nagsalita. Mas mabigat na ngayon ang tono. Because whether you like it or not, Bahagya ni Tyrone na sumandal pabalik sa upuan. you're already involved. Pagkatapos noon ay pinaandar niya muli ang kotse. Tahimik ang biyahe nila. Walang nagsalita sa kanilang dalawa habang binabagtas nila ang kalsada palabas ng lungsod. Nakatingin lang si Hayes sa bintana, habang si Tyrone naman ay nakatuon sa pagmamaneho. Ilang sandali pa ay huminto ang kotse sa harap ng isang malaking mansyon na nakaharap sa dagat. This is the house I'll be staying in for now. Sabi ni Tyrone habang pinapatay ang makina. Napatingin si Hayes dito. Ano? Magsasama tayo sa iisang bahay? Lumabas si Tyrone ng kotse na parang wala lang. Umikot siya sa kabilang side at binuksan ang pinto para kay Hayes. O baka na. Hindi agad gumalaw si Hayes. Tyrone, hindi ito tama. Then tell me what the right thing is. Nagbayad ako ng malaki para ilabas ka sa empyernong pinasok mo. Ginamit ko pang isa sa mga abogado ko sa law firm para iligtas ang kapatid mo. Ngayon sabihin mo sa akin kung anong mali, Hayes. Ginagawa mong lahat ng ito para ipitin ako sa sitwasyon. Sagot ni Hayes. Halatang nahirapan siyang kontrolin ang emosyon niya. Hindi agad sumagot si Tyrone. Tinitigan lang niya ang dalaga na parang sinusukat ang bawat salita nito. Ipitin? Ulit niya. Oh! Sabi ni Hayes. Alam mong wala akong choice kaya ginagawa mo to. If that's what you're thinking, then you're probably right. Ang kabayaran ng lahat ng yun ay manatili ka sa tabi ko. Hindi na siya naghintay ng sagot mula kay Hayes. Tinalikuran niya ito at diretsyong naglakad na pasok sa mansyon. Dumaan siya sa malawak na living room at nagtungo sa study room. Pagpasok niya roon ay agad niyang isinara ang pinto. Tahimik ang silid. Puno ng mga libro at papeles na may kinalaman sa mga kaso na hawak ng kanyang firm. Umupo siya sa likod ng mesa at kinuha ang ilang dokumento na kailangan niyang ayusin. Hindi pa man siya nakakapagsimula ay tumunog ang telepono niya. Sinagot niya iyon nang hindi man lang tumitingin sa screen. Asan ka, Tyrone? Boses iyon ng ina niya sa kabilang linya. Nasa bahay. Sagot niya habang nagbubukas ng isang folder. Mr. Wang wants to meet you. Kasamang anak niyang si Stella Wang. I'm with Hayes. Matabang na sagot ni Miss Tyrone habang nakasandal sa upuan sa loob ng study. Ano? Halos mapasigaw ang ina niya sa kabilang linya. Napailing si Tyrone at sandaling tumingin sa mga papeles sa mesa niya. You heard me. Anong ibig mo sabihin na kasama mo si Hayes? Tanong ng ina niya, halatang hindi makapaniwala. Si Hayes Larete ba ang tinutukoy mo? Yeah.
Ilang segundo ring natahimik ang kabilang linya bago muling nagsalita ang ina niya. Mas mababa na yung boses pero puno ng diin. Tyrone, 5 taon nang lumipas. Akala ko tapos ka na sa babaeng iyon. Hindi siya nababagay sa'yo. At sino magdedesisyon ko sinong bagay at hindi? Natahimik sandali ang ina niya sa kabilang linya. Halatang hindi inaasahan ang tono ng anak. Ako ang ina mo, Tyrone. Natural lang na isipin ko kung ano makakabuti sa'yo at sa pamilya natin. Napailing si Tyrone habang nakatingin sa dagat mula sa bintana ng study. Ang makakabuti sa pamilya o ang makakabuti sa negosyo? Tyrone! Hindi ako bata, ma. Alam ko kung bakit gusto ni Mr. Wang na makilala kong anak niyang si Stella. Wala namang masama doon. Magandang babae si Stella at maayos ang pamilya nila. Hindi tulad ng... Stop. Putol agad ni Tyrone. Sandaling natahimik ang kabilang linya. Kung tungkol ito sa partnership ng Wang family at ng firm, pag-uusapan namin yun. Pero wag mong pilitin ang bagay na wala naman sa plano ko. Tyrone, iniisip mo lang ang sarili mo. May sasabihin pa sana si Tyrone, ngunit pinili niyang wag nang pahabain pa ang usapan. Ibinagsak niya ang tawag at ibinaba ang telepono sa mesa. Napabuntong hininga siya ng malalim habang pinapahiran ang mukha niya ng kamay. Halatang pagod na siya sa paulit-ulit na usapang iyon. Sandali siyang nanatili sa study. Tahimik na nakatingin sa mga papeles sa mesa bago siya muling sumandal sa upuan. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, tahimik na nakaupo si Hayes sa bar counter ng malawak na kusina. Hawak niyang isang baso ng alak na hindi niya alam kung pang ilan na. Dahan-dahan niya iyong nilagok. Hinayaan ang mapait na lasa na dumaloy sa lalamunan niya. 1 linggo pa ang lumipas mula nang muli niyang makita si Tyrone. 1 linggo mula nang bumalik sa buhay niya ang lalaking iniwan niya matapos ang gabing hindi niya kailanman nakalimutan. Kung ito ang kapalaran, mahina niyang bulong habang nakatitig sa baso. Malugod ko tong tatanggapin. Mapait siyang umiti bago muling ininom ang natitirang alak. Kumirot ang dibdib niya habang lumulunok. Parang hindi lang alak ang nilulunok niya kundi pati ang mga alaala na matagal na niyang pilit itinago. Hindi niya namalayang may taong papalapit sa likod niya. Hindi ka dapat umiinom ng ganyan. Napalingon si Hayes. Nakatayo roon si Tyrone. Nakapamulsa ang isang kamay habang tahimik siyang pinagmasdan. Saglit silang nagkatitigan. Bahagyang ngumiti si Hayes pero halatang may pait iyon. Hindi ko naman alam na bawal. Sagot niya habang iniikot ang baso sa kamay niya. Lumapit si Tyrone at kinuha ang bote ng alak sa counter. Tinignan niya iyon sandali bago niya ito inilayo kay Hayes. That's enough. Bahagyang natawa ang dalaga. Ngayon pa ako pipigilan? After everything? Hindi agad sumagot si Tyrone. Nakatingin lang siya sa dalaga na parang may gustong sabihin pero pinipigilan niya. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. Hindi kita dinala dito para sirain mong sarili mo. Tyrone, matagal ko nang nasirang sarili ko. Tumikim lamang si Tyrone at iniwas ang tingin nang makita ang kumikislap sa dilim ng mga mata ni Hayes. Galit dapat ang nararamdaman niya sa tuwing nakikita ang babaeng ito. Pero sa bawat sandaling magkalapit sila, tila unti-unting nag-iiba ang emosyon na iyon. Bukas makakalayo ng kapatid mo. Sabi ni Tyrone. Inilapag niya ang bote ng alak sa counter. I told him you still have to work. So you're not going home yet. Hindi kumibo ang dalaga. Sa halip ay mas lumapit siya kay Tyrone. Sa loob ng 5 taon, ngayon lamang niya muling nakita ang lalaking minsan niyang minahal. At kitang-kita niya kung paano ito nagbago. Mas malamig ang aura, mas kontrolado ang kilos, at tila mas mabigat ang mga mata nito kaysa noon na puno ng saya. Anong plano mo, Tyrone? Bakit mo pa ako tinulungan? Bakit mo ginagawa to? Sandaling natahimik si Tyrone. Nakatingin lang siya sa counter habang binababa ang bote ng alak. Pagkatapos ay huminga siya ng mabagal bago tumingin muli kay Hayes. Plano? Akala mo may plano ako? Hindi sumagot ang dalaga. Kung may plano man ako, dapat noon pa kita pinabayaan. Pero hindi mo ginawa. Ilang segundo siya nakatingin sa dalaga bago siya napangisi ng bahagya, pero walang saya sa ekspresyon niya. Hindi ko na alam kung bakit. Siguro gusto ko lang makita kung hanggang saan ka babagsak. Mas lumapit pa si Hayes hanggang halos magkatapat na silang dalawa
at dangkal na lang ang layo sa isa't isa. Hindi ako naniniwala. Kung gusto mo lang ng makita na nagdurusa, hindi mo kailangang ilabas sa kulungan ng kapatid ko. Tahimik si Tyrone at pinagmasdan ang paraan ng pananalita ni Hayes. Hindi mo kailangang bilhin ang kontrata ko sa club. Hindi mo kailangang dalhin ako dito. Huminga ng mabigat si Tyrone bago siya bahagyang tumalikod. Parang pilit iniiwasan ang mga mata ni Hayes. 5 years, Hayes. 5 taon kang nawala na walang paliwanag. Bahagyang kumirot ang dibdib ng dalaga sa sinabi ni Tyrone. Ngunit, nanatili ang titig niya sa binata na para bang hindi niya batid iyon. Ni isang salita. Ni isang dahilan kung bakit ka umalis. Ngayon, bumalik ka sa buhay ko na parang walang nangyari. At inaasahan mong hindi ako magtatanong. Hindi yun ganun kadali. Then explain it. Tahimik ang ilang segundo sa pagitan nila. Napayoko si Hayes na parang may gustong sabihin pero hindi niya mailabas. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Tyrone. Kung sasabihin ko ba sa yung totoo, may magbabago ba? Nothing. My hatred for you will never change. Para bang may bumagsak sa loob ni Hayes nang marinig iyon. Hindi niya napigilan ang luhang tumulo mula sa mga mata niya. Hindi man niya gustong ipakita iyon, pero hindi na niya napigilan. Kitang-kita niya sa mga mata ni Tyrone na seryoso ito sa sinabi niya. Anong gagawin ko para mapatawad mo? Hindi agad sumagot si Tyrone. Ilang segundo siya nakatingin sa dalaga bago siya bahagyang natawa, pero walang saya sa tawang iyon. Patawarin ka. Hindi kita dinala rito para patawarin. Then why? Sandaling natahimik si Tyrone bago siya sumagot. Because I want answers. Then ask. Sinubukan ko na. 5 years ago. Napatigil si Hayes. Pero pinili mong tumakas. Tahimik si Hayes. Alam niyang totoo iyon. Kung gusto mong may magbago, simulan mo sa pagkasabi ng totoo. Napapikit sandali ang dalaga bago siya muling tumingin sa binata. Kung sasabihin ko ang dahilan, baka lalo mo lang akong kamuhian. Too late for that. Hindi mo pa naman sinasabi ang rason. Kinamumuhian na kita, Hayes. Noong umalis ka at wala kang binigay na dahilan sa akin. Noong umaga pa lang na nagising akong wala ka na. Doon pa lang. Doon na yun nagsimula. Parang may biglang nabasag sa loob ni Hayes matapos marinig iyon. Unti-unti siyang napaluhod. Parang yun na lang ang naiisip niyang paraan para ipakita kung gaano kabigat ang naramdaman niya. Ngunit, hindi pa man tuluyang dumadampi ang tuhod niya sa sahig, ay mabilis nang hinablot ni Tyrone ang braso niya. What the hell do you think you're doing? Galit na sabi nito. Napatigil si Hayes habang hawak pa rin ni Tyrone ang braso niya. Halos mapatalon siya sa lakas ng paghila nito pabalik sa pagkakatayo. Itawan mo ko. Mahina niyang sabi pero hindi niya ito tiningnan. Mas lalo pang kumunot ang noon ni Tyrone. Are you out of your mind? Why are you kneeling? Dahil wala na akong ibang alam na paraan. Sagot ni Hayes habang pilit na pinipigilan ang pag-iyak. Kung yun lang ang paraan para mapatawad mo ko. Stop. Putol ni Tyrone ng mariin. Mas lalong humigpit ang hawak niya sa braso ni Hayes bago niya ito tuluyang itinayo ng maayos sa harap niya. Halos mawala ng balanse si Hayes sa biglaang paghila. Ngunit, nanatili siya nakatayo habang ang mga mata niya ay naghahanap ng sagot sa mukha ni Tyrone. Hindi kita hahayaang gawin yan. Napatingin si Hayes sa kanya. Nalilito at bahagyang nanginginig ang mga labi. Bakit? Sandali siyang tiningnan ang mukha ni Hayes. Ang mga luhang patuloy na bumabagsak sa pisngi nito. Ang pamilyar ngunit matagal nang nawalang anyo. Pagkatapos ay mariin siyang nagsalita. Because I don't want your pity. At lalong hindi ko kailangan ng pagluhod mo. Sandaling nabalot ng katahimikan ang pagitan nila. Ang hangin sa paligid ay tila bumigat habang nagtititigan sila. Dalawang taong minsang nagpakalapit. Ngunit ngayon ay parang may malalim na bangin sa pagitan. Kung akala mo, mabubura ng isang eksena at natulad niyan ang 5 taon na iniwan mo sa akin, then you really don't know me anymore. Sa mga salitang iyon, parang mahumigpit sa dibdib ni Hayes. Alam niyang tama si Tyrone, na kahit anong gawin niya ngayon ay hindi sapat para punan ang mga taong nawala. Hindi ko sinusubukang burahin yun.
Alam kong hindi yun mabubura. Then stop humiliating yourself. Napayuko si Hayes at mabilis na pinunasan ang mga luhang kumakawala sa kanyang mga mata. Ngunit, hindi niya tuluyang maitago ang sakit na naroon. Kung gusto mo magpaliwanag, gawin mo yun na nakatayo. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Hayes. Sa pagkakataong iyon, hindi na kasintindi ang galit sa mukha ni Tyrone. Ngunit hindi rin ito malambot, na parang may kung anong pinipigilan ang mga mata nito. Isang emosyon na hindi niya pinapayagang lumabas. Sabihin mong totoo. Hindi yung iniisip mong gusto kong marinig. At sa pagitan nilang dalawa, naroon pa rin ang 5 taong katahimikan. At mga tanong na hindi nasagot, at mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilob. Huminga ng malalim si Hayes. Mukhang sa wakas ay handa na siyang magsalita. Ngunit bago pa niya maibuka ang kanyang labi upang sabihin ang katotohanan, biglang tumunog ang telepono ni Tyrone. Ang matinis na ring ng tawag ang bumasag sa mabigat na sitwasyon sa pagitan nila. Napatingin si Tyrone sa telepono sa mesa. Sandali siyang nag-alinlangan pero pagkatapos ay kinuha niya iyon. At sa sandaling iyon, napansin ni Hayes ang bahagyang pagbitaw ni Tyrone sa kanya na parang mas mahalaga ang tawag na iyon kaysa sa sandaling meron sila. Hello? Tahimik ang Bauer counter habang nakikinig si Tyrone sa kabilang linya. Ngunit kahit hindi niya gusto, narinig ni Hayes ang boses ng isang babae mula sa telepono. Tyrone! Stella here! I just landed! Bahagyang nanigas ang katawan ni Hayes. I thought we were meeting tonight. Your mother said you're already in the city. Hindi nagsalita si Tyrone ng ilang segundo. Yeah, I know. Napatingin si Hayes sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kumurot sa dibdib niya nang marinig ang pangalan ng babae. Tumalikod si Tyrone kasabay ang pag-alis na rin ni Hayes at patungo sa kanyang silid. Kinabukasan, nagising si Hayes na sumasakit ang ulo. Kaya agad niyang bumaba mula sa silid at nagtungo sa kusina. Hindi naman siguro siya magagalit. Bulong ni Hayes habang hinihiwa ang mga rekado. Niluluto niya ang tinolang manok. Ang unang putahing niluto niya, noon para kay Tyrone. Naalala pa niya kung paano nito pinuri ang luto niya noon at kung paanong halos maubos nito ang buong kaserola. Habang kumukulo ang sabaw sa kaldero, napangiti siya ng bahagya sa alaala. Ngunit agad ding nawala ang ngiting iyon. Iba na ang lahat ngayon. Doon na ilang minuto pa ang lumipas nang may marinig siyang mga yapak sa likod niya. Hindi ko alam na marunong ka pa rin magluto. Napahinto si Hayes at napalingon. Nakatayo si Tyrone sa may pintuan ng kusina. Bagong gising at nakasuot ng simpleng polo at pantalon. Nakapamulsa ang isang kamay habang pinagmamasdan siya. Naalala ko lang. Sabi ni Hayes habang hinahalo ang sabaw sa kaldero. Ito yung unang niluto ko para sa'yo noon. Tahimik na lumapit si Tyrone sa counter at sumilip sa kaldero. Tinola. Oo. Ilang segundo silang parehong tahimik. Ngunit si Hayes ang bumasag ng katahimikang iyon. Yung tungkol kagabi. Pasensya ka na kasi nakainom ako. Sabi niya habang patuloy na hinahalo ang sabaw ng tinola para lang may ginagawa ang mga kamay niya. Hindi agad sumagot ang binata. Nakatingin lang siya rito. Parang sinusubukang alamin kung alin ang mga sinabi nito kagabi ang totoo at alin ang dalalang ng alak. Di mo kailangan mag-sorry. Pero kasi, may darating na bisita mamaya. Putol ni Tyrone. Doon ay napatingin si Hayes sa kanya. Bisita? Tumango siya. Mr. Wang. At ang anak niyang si Stella. Napahinto si Hayes sandali bago niya muling inayos ang mga mangkok sa counter. Ah, yung kausap mo kagabi sa phone. Business meeting? Tanong ni Hayes habang inilalagay ang tinola sa isang mangkok. Something like that. Tumango si Hayes. Halatang pilit niyang pinanatiling normal ang boses niya. Then I'll stay out of the way. Bagyang tumaas ang kilay ni Tyrone. Sino nagsabing kailangan mong umiwas? Hindi ba mas maganda kung hindi ako magpapakita? Mukhang importante ang bisita mo. Sandaling tinitigan siya ng binata bago siya sumandal sa counter. Hindi mo kailangan magtago. Hindi ako nagtatago. Good. Tahimik ulit ang kusina. Pagkatapos ay kinuha ni Tyrone ng kutsara sa counter at kumuha ng konting sabaw mula sa kaldero. Tinikman niya iyon ng walang paalam. Napatingin si Hayes sa kanya. Hoy! Ngunit hindi niya natuloy ang sasabihin. Nanatiling tahimik si Tyrone habang nilalasap ang sabaw
bago niya dahan-dahang ibinaba ang kutsara. Hindi nagbago. Napakunot ang noon ni Hayes. Ano? Yung lasa. Saglit si Tyrone na tumigil bago muling nagsalita. Ganun pa rin. Kagaya ng dati. Okay lang? Maingat na tanong ni Hayes. Tumango si Tyrone. Yeah, it's good. Bahagyang gumaan ang ekspresyon ni Hayes nang marinig iyon. Kahit pilit niya yung itinago. Kumuha siya ng mangkok at nagsali ng tinola. Akala ko kasi baka hindi mo na magustuhan. Sabi niya habang inilalagay ang mangkok sa mesa. Bakit naman? Sandaling tumigil si Hayes bago sumagot. Matagal na kasi. Tahimik na umupo si Tyrone sa mesa. Kinuha niya ang kutsara at muling kumuha ng sabaw sa mangkok. May mga bagay na hindi naman nagbabago. Sabi niya habang kumakain. Na kahit kalimutan mo, naroon pa rin. Napakagat si Ace sa ibabang labi nang marinig iyon. Alam niyang may laman ang sinabi nito. Ngunit kahit anong pilit niyang balikan ang nakaraan, pakaramdam niya noon ay tama ang desisyon niyang umalis. Kung pinili niyang manatili, alam niyang darating ang araw na pareho silang mauubos. Tyrone! Agad na palingon si Hayes sa bungad ng kitchen. Isang babae ang nakatayo roon. Maganda, maayos ang ayos ng buhok at suot, at halatang sanay sa atensyon ng mga tao. Sandali pa lang siyang nakakita ni Hayes, ngunit pamilyar ang mukha nito. Parang nakita na niya sa mga TV commercial at magazine. Diretso itong naglalakad papasok sa kusina na parang sariling bahay. Tyrone, I thought you said we'd meet later. Sabi ng babae habang ngumiti. Napatingin si Tyrone sa kanya, bahagyang nagulat. Stella. Maikli niyang sabi. Napahinto ang babae nang mapansin si Hayes na nakatayo sa tabi ng counter. Bahagya nitong itinaas ang kilay habang sinusukat si Hayes mula ulo hanggang paa. Oh, I didn't know you had company. Tahimik lang si Hayes. Hindi niya alam kung anong dapat niyang sabihin o kung dapat ba siyang magsalita. Tumayo si Tyrone mula sa upuan. Stella, you're early. Dad finishes meeting sooner than expected, so I thought I'd drop by. Muli nitong tinignan si Hayes. Won't you introduce me? Sandaling natahimik ang kusina. Pagkatapos ay nagsalita si Tyrone. Stella, this is Hayes. Bahagyang ngumiti si Stella, pero may kakaibang lamig sa paraan ng pagtitig nito. And who exactly is Hayes? Maid. Agad na sagot ni Hayes. Nanahimik ang kusina. Masamang napatingin si Tyrone kay Hayes. Halatang nagulat sa sinabi nito. Bahagyang kumunot ang noo niya. Parang hindi niya inaasahan na iyon ang sa ipapakilala ni Hayes sa sarili niya. Si Stella naman ay bahagyang ngumiti. Tila nasiyahan sa sagot na iyon. Oh, sabi nito habang bahagyang tumango. I see. Maiwan ko na muna kayo. Dagdag ni Hayes bago dahan-dahang tumalikod. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tahimik siya naglakad palabas ng kusina, pilit pinipigilan ang sarili na huwag lumingon. Pagkalabas niya sa hallway ay napahinto siya sandali. Huminga siya ng malalim. Parang pinipigilan ang bigat sa dibdib niya bago siya nagpatuloy sa paglalakad patungo sa labas. Samantala sa kusina, nanatiling tahimik si Tyrone. Hindi niya inaalis ang tingin sa pintuang dinaanan ni Hayes. Tyrone? Tawag ni Stella. Saka lang siya napalingon. You didn't tell me you have staff living with you. Sabi ni Stella habang nakaupo sa upuan na kaadina ay inuupuan ni Tyrone. I thought your father was with you. Or did I misunderstand? Matabang na sagot ni Tyrone. Dahil kung hindi, maaari ka nang umalis. Akmang tatalikod na sana ang binata para umalis ng kusina nang biglang hinawakan ni Stella ang braso niya. Bakit? Hindi mo ba alam kung bakit ako narito? Sabi ni Stella habang pinipigilan siya. Dahil sinabi ng mama mo. Bahagyang natawa si Tyrone. Ngunit walang kahit anong saya sa tunog niyon. If you're here about an arranged marriage, then you shouldn't have. Napatigil si Stella sa sinabi ni Tyrone. Ilang segundo siyang nakatingin kay Tyrone bago siya bahagyang ngumiti, pero halatang napikon. You're still the same. Straight to the point. Because I don't like to wasting my time. Your mother said you'd at least try to get to know me. Dugtong ni Stella. Tried. You're here. I saw you. That's enough. Napailing si Stella at napatawa ng bahigya. You know, most men would be excited someone like me came to visit.
then you should visit those men. Sagot ni Tyrone ng walang emosyon. Natahimik sandali si Stella bago muling nagsalita. Is it because of that woman? Napahinto si Tyrone. You mean the maid? Mas lalo pang naging malamig ang ekspresyon nito. She's not your concern. Ngumiti si Stella, parang may napansing bagay. So, she isn't just a maid. She's not just a maid, Stella. Kaya hindi ko tinanggap ang kasal. Dahil may relasyon kami. Ng babae nagpakilalang maid sa'yo. Nanatiling nakatayo si Stella habang pinagmamasdan siyang umalis. Halatang hindi niya inaasahan ang diretsyong sagot ni Tyrone. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang binata. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palabas ng kusina upang sundan si Hayes. Ngunit, paglabas niya sa pintuan ng mansyon ay bumuhos ang malakas na ulan. Sa loob lamang ng ilang segundo ay lumakas ang hangin at kumidlat sa kalangitan. Dahilan para lalong dumilim ang paligid. Huminto si Tyrone sa may veranda at napatingin sa ulan. Damn. Bulong ni Tyrone habang pinagmamasdan ang malakas na buhos ng ulan. Samantala, patuloy na binabagtas ni Hayes ang kalsada kahit basang-basa na siya ng ulan. Dumadaloy ang tubig sa kanyang muka, humahalo sa mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Gusto lang niyang makalayo. Pakiramdam ni Hayes ay mas mabuti nang wala siya sa mundo ni Tyrone. Sa loob ng 5 taon, inisip niyang mas magiging maayos ang buhay nito kapag nawala siya. Na baka ngayon ay masaya na ito sa buhay na pinili nito, kasama ang mga taong nababagay sa kanya. Samantalan siya, nanatiling miserable. Napahinto siya sandali sa gilid ng kalsada habang pilit kinokontrol ang paghinga niya. Mahigpit niyang hinawakan ang sarili niyang mga braso. Parang sinusubukang pigilan ng sakit na bumabalot sa dibdib niya. Ganito naman talaga dapat. Mahina niyang bulong sa sarili. Ngunit bago pa siya makapaglakad muli, may biglang sasakyang huminto sa tabi niya. Pamilyar ang itim na kotse. Agad bumukas ang pinto at lumabas si Tyrone. Basang-basa rin sa ulan habang mabilis siyang lumapit kay Hayes. Hayes! Hindi na si Hayes sumagot, ni hindi rin siya lumingon. Ngunit sa isang iglap, hinawakan ni Tyrone ang braso niya at pinaharap siya rito. What are you doing out here? Are you crazy? Bitawan mo ko. Mahina pero matigas ang sagot ni Hayes. Hindi. Sinubukan niyang kumawala pero lala lamang humigpit ang hawak ni Tyrone. Why are you running away again? Sabi ni Tyrone. Halata ang pustrasyon sa boses. Hindi ako tumatakbo. Then what is this? Napatingin si Hayes sa kanya. Basang-basa ang buhok niya at namumula ang mga mata niya sa pag-iyak. Masabuti na to. Masabuti nang lumayo ako. From what? From you. Nanigas si Tyrone sa sagot ng dalaga ni hindi siya nakapagsalita ng mga oras na iyon. Tyrone, dugtong ni Hayes habang pilit pinapakalma ang boses niya. Nakita ko na kung gaano kalayong narating mo. May mga taong nababagay sa mundo mo. Tulad ni Stella. Kumunot ang noon ng binata. So what? Hindi ako kabilang dun. Who told you that? Mabilis na sagot ni Tyrone. Hindi na kailangan may magsabi, Tyrone. Kitang-kita naman eh. Tahimik ang ilang segundo sa pagitan nila habang malakas pa rin ang ulan. Pagkatapos ay dahang-dahang nagsalita si Tyrone. You're wrong. 5 taon kitang hinanap. At ngayong nasa harapan na kita, iniisip mo na hayaan kitang mawala ulit. Humigpit ang dibdib ni Hayes sa sinabi ng binata. Tyrone, Hindi ka aalis. ano? Hindi ko pa sinasabi sa iyo yung rason ng pag-alis ko noon. Ngayon, gusto mo pa rin ako manatili. Halos hindi makapaniwala si Hayes habang nakatingin sa kanya. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Hindi sumagot si Tyrone. Bakit? Tanong ni Hayes at doon tuluyan nang bumigay ang boses niya. Bakit mo pa ako pinipilit manatili? Kung galit ka naman sa akin. Umiiyak na siya ngayon. Hindi na niya kayang pigilan. Sinabi mo mismo, gabi na, kinakamuhian mo ko. Nang kahit anong sabihin ko wala namang babago. Kaya bakit mo pa ako pinipigilan? Tahimik lang si Tyrone habang nakatayo sa harap ni Hayes. Basang-basa rin sa ulan doon at nanatili siya nakatitig. Tyrone, pagod na ako. Pagod na akong pilitin yung sarili ko sa buhay mo.
Nagtataka ko ba kung bakit hindi ako nagtatanong? Mapait na sabi ni Tyrone sa wakas. Napatingin si Hayes sa binata. Sa unang pagkakataon mula nang magkita silang muli, hindi galit ang nasa boses ni Tyrone, kundi pagod. Hindi nakapagsalita ang dalaga, kaya mas lumapit si Tyrone sa kanya. Halos isang hakbang na lang ang pagitan nila habang patuloy ang pagbuhos ng ulan sa paligid. Dahil hindi mahalaga sa akin ang nakaraan. Dahil kapag nasa tabi kita, hindi ko nararamdaman yung sakit ng nakaraan. Gaano man yun kasakit. Naniga si Hayes sa narinig. Akala mo ba madali para sa akin ng 5 taon na wala ka? Akala mo ba, isang araw lang na wala ang galit ko? Hindi si Hayes sumagot. Hindi. Pero kahit anong pilit kong kamuhian ka, sa tuwing nasa harapan na kita, parang nawawala lahat. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Tyrone. Huminga siya ng mabigat bago muling nagsalita. Hindi ko hinihingi na bumalik ang lahat sa dati. Hindi ko rin hinihingi na patawarin mo ko. Ang hinihingi ko lang, wag mo kong piliting manatili kung alam mong hindi na ako dapat nandito. Tahimik ang ilang segundo sa pagitan nila. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti si Tyrone, pero may lungkot sa mga mata niya. Too late for that. Napakunot ang noon ni Hayes. Bakit? Dahan-dahang lumapit pa si Tyrone hanggang halos magkalapit na sila. Because the moment you step back into my life, wala na akong balak na hayaan kang umalis ulit. Doon tuluyang pumatak ang mga luha ni Hayes, lalo na nang maramdaman niya ang marahang pagkaplos ni Tyrone sa kanyang pisngi. Hindi siya sanay sa ganitong lambot mula sa binata, lalo na matapos ang lahat ng sinabi nito sa kanya. Umalis ako noon dahil pakaramdam ko. Ako yung sisira sa lahat ng meron ka kapag nasa tabi mo ako. Wala akong sinisisi sa pag-alis ko dahil pinili ko yung Tyrone. Akala ko, kapag nawala ako sa tabi mo, hindi mo na kailangang pumili kung ang pangarap mo ba at ang yaman o ako. Nanahimik si Tyrone. Patuloy ang pagbuhos ng ulan sa paligid nila, pero tila wala ni isa sa kanila ang may pakailam doon. Sinabi ng ama mo na hindi ako bagay sa mundo mo. Noong talagang mahal kita, lalayo ako. Napapikit siya sandali. Kaya umalis ako nang hindi nagpapaliwanag. Dahil alam ko kung humarap ako sa iyo noon, hindi ko kakayaning umalis eh. Dahan-dahang bumaba ang kamay ni Tyrone mula sa pisngi niya. Hindi agad siya nagsalita. Tyrone, hindi ako umalis dahil hindi kita mahal. Alam mo ba kung anong pinakamasakit sa lahat? Nag-angat ng tingin si Hayes kay Tyrone. Nainisip mo, napipiliin kong lahat ng iyon kaysa sa'yo. Naisipin mo na hayaan kitang umalis. Napahigpit ang panga ni Tyrone habang nakatingin sa dalaga. Kung sinabi mo lang sa akin noon, ako mismong lalaban sa lahat ng kahit sino, kahit sa sarili kong pamilya. Hindi agad nakapagsalita si Hayes at nagpatuloy sa pagpatak ang kanyang mga luha. Pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Nanatiling nakatitig lang ang dalaga kay Tyrone. Ilang sandali pa ay biglang hinila ni Tyrone si Hayes papalapit sa kanya. Hindi iyon marahas, pero sapat para maramdaman niya ang init ng katawan nito kahit basang-basa silang dalawa. 5 years. 5 taon kang nawala sa buhay ko. Bahagyang nag-angat ng tingin si Hayes. Hindi ko nahayaang mangyari ulit yun. Tyrone. Manatili ka. Hindi dahil pinipilit ka, kundi dahil sa pagkakataong ito. Gusto ko ikaw mismong pumili na manatili. Doon tuluyang masira ang pader na matagal nang itinayo ni Hazel sa sarili niya. Sa loob ng 5 taon, pinilit niyang itago ang lahat, ang sakit, ang pangangulila at ang pagmamahal na hindi kailanman nawala. Hindi na niya iyon napigilan. Bigla siyang yumakap kay Tyrone. Mahigpit na para bang iyon na lamang ang tanging lugar na alam niyang ligtas. Gusto kong manatili. Umiiyak niyang sabi habang nakasubsob ang muka sa dibdib ng binata. Gusto kong manatili. Sandaling naniga si Tyrone sa ginawa ni Hayes. Marahil dahil hindi niya inaasahan na mangyayari iyon.
Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinuklian ng yakap. Isang kamay ang nilagay niya sa likod ni Hayes, habang ang isa naman ay hinawakan ang likod ng ulo nito. Parang ayaw na niyang pakawalan pa. Tahimik silang dalawa sa gitna ng ulan. Then stay. Mahina niyang sabi malapit sa tenga ni Hayes. Wala nang aalis sa pagkakataong to. Mas lalo pang napahigpit ang kapit ni Hayes sa kanya. Hindi na ako aalis. Bulong ng dalaga. Ilang sandali silang nanatiling magkayakap sa gitna ng ulan. Parang sinusubukang bawiin ang lahat ng taon na nawala sa kanila. Dahan-dahang nag-angat ng ulo si Hayes. Nagtama ang mga mata nila ni Tyrone. Sa sandaling iyon ay walang nagsalita. Parang pareho nilang sinusubukang basahin ang mga nasa mata ng isa't isa. Ang lahat ng sakit, galit at pagmamahal na pinilit nilang itago sa loob ng 5 taon. Unti-unting yumuko si Tyrone at hindi naman umiwas ang dalaga. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Hindi iyon marahas o nagmamadali. Parang isang tahimik na pagbabalik sa kung saan sila nagsimula. Huminga ng mabigat si Tyrone nang maghiwalay ang mga labi nila. Mahal na mahal kita. Paos niyang sabi bago niya muling niyakap si Hayes. Mas mahigpit sa pagkakataong ito. Napapikit si Hayes habang yakap siya ni Tyrone. Sa loob ng matagal na panahon, ngayon lamang niya naramdaman na parang tama ulit ang lahat. Parang sa wakas ay natagpuan niya ulit ang lugar na matagal niyang hinanap. Mas mahal na mahal kita at hindi yun magbabago. Bulong ni Hayes. Bahagyang napapikit si Tyrone nang marinig iyon. Mas lalo niyang hinigpitan ang yakap niya na parang ayaw na niyang pakawalan pa ang babae sa harap niya. Hindi na kita hayaang mawala ulit. Mahina niyang sabi malapit sa tenga ng dalaga. At hindi na ako mawawala. Sagot ni Hayes at mas lalo pang humigpit ang yakap niya. At doon sa gitna ng ulan, nanatili silang magkayakap. Parang sa wakas ay natapos na ang 5 taon na paghihiwalay, sakit at katahimikan na namagitan sa kanila. Sa mahabang panahon na nawala sa kanila, parang sa sandaling iyon ay unti-unting binabawi ni Tyrone ang lahat. Hindi niya binitiwan si Hayes at sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, muling bumalik ang ngiti sa mga labi ng dalaga. Hindi na nila kayang ibalik ang mga araw na nawala. Pero sa pagkakataong iyon, pinili nilang huwag na muling sayangin ang oras na mayroon sila. At sa gitna ng ulan na tila unti-unting humuhupa, nagsimula muli ang kwento nilang dalawa. Wakas. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.